Hello guys, good morning ulit. Galing ako doon sa labas kanina, doon sa may entrance sa kay yung kay Father Palulya na kung saan pinatay noon noong nakaraang taon, ilang taon na ang lumipas. Bali 375 years na ang nakalipas. So dito ako ngayon nakapasok sa kanyang lumang puntod, at meron dito nilagyan ng kwan. So ito yung lugar niya na nilagyan na rin ng building kung saan may nag-aalay ng bulaklak dito dahil historical place kasi ito. Dito yung niya, yung lumang puntod niya, lumang puntod ni Father Palulya, kung saan pinugutan ng ulo noon. So ito yung lumang puntod niya, at may nakapagsabi yung ulo lang daw ang inilibing dito at yung katawan kinuha ng may yung pamilya na galing sa labas. So ito yung lumang puntod niya, matagal na rin, may katagalan na kasi nakalagay doon sa labas 375 years nung pinatay siya na pinugutan ng ulo. So ito yung lumang puntod niya. May nilagyan ng bakod para hindi siya maisturbo. So ito yung niya, bakod. Meron ding Virgen Maria diyan sa gilid. At ito yung lumang puno niya na pine tree. So pine tree ito, bali 2 puno. So 2 puno ang tinanim noon, pero ang lumang puno dito lumang niyog. Sabi ng may-ari dito, lumang niyog. So ito yung palibot niya na noon dito siya mission, nagpatawag ng mga tao kung saan binigay niya yung mission niya kung ano yung pakay niya dito sa lugar. So dito noon may nakapagsabi, pinugutan siya ng ulo. Bago siya pinugutan, may mga tao dito na yung sinaunang tao, yung lumad tawag nila. So hindi siguro parang ayaw nila sa mga taga rito, kasi taga ibang bansa kasi si Father Palulya. Kaya parang ayaw nila na magkaroon ng ibang reliyon dito. So ito nangyayari noon. At dito sa lugar na ito, yung mga lumad na yun ay dito na siya. Kinuha siya dito sa sa harapan ng mga tao, saan siya nagbibigay ng parang Christianity noon. So dito kinuha siya, at dito na rin siya pinugutan ng ulo. At yung ulo dito ang naiwan, yung katawan daw kinuha ng pamilya. So ito yung puntod niya. So punta natin itong niya, history dito, kasi may nakalagay kasi sa history dito. Padre Francisco Palulya, SJ, born Nola, Naples, Italy, 10 May 1612, died Punot, Zamboanga, 29 January 1648. So may dito, history niya. So yan ang mga niya. So yan ang mukha niya. Yan, may kalumaan na rin. So nilagay pa yung itak doon sa
Bali, simbolo sa kanyang kamatayan. So, ito yung ano niya, history. So, nakalagay dito. Bali, siya yung nagpaabot ng mga mission niya patungkol sa Christianity. So, ito yung nakalagay niya sa ano, kanyang history. So, may mga ano din siya dito. Ito yung mga kasamang mga rebulto. At meron ding history sa baba. Ayan. So, itong si Padre Francisco Palulya ay sa kanyang pangyayari noon, siguro, kung buhay pa siya, kasi matagal na, almost 300 years, 375 years. Hindi sana siya, marami sigurong ano dito, mga Christianity na noon pa ay na naging siguro na binyagan bilang Christianity. So hanggang doon lang siya sa ano, nung buhay pa siya, at doon naman siya nakalagay din kasi dito, born Nola, Naples, Italy, May 10, 1612. Tapos so ito yung ano niya, May 10, 1612, yung namatay siya dito sa Punot, Zamboanga, 29 January 1648. So 1648 siya namatay. January 29, 1648. So yung Punot na pangalan sa lumang pangalan ay Pugnot, kung sa dialect nila noon, Pugnot. O ginawa na rin nila ng bagong pangalan, Punot, noon, at pinalitan ng bagong pangalan sa ngayon ay Pusidalman, Zamboanga del Norte. So yun ang ano niya, lumang larawan, at may simbolo sa yung sa likod niya, sa likod ng liig na itak. So ibig sabihin, pinugutan talaga ng ulo noon. So ito guys, salamat sa kunting oras panonood sa aking TV channel, Aris Vlog from Zamboanga del Norte. Salamat po.